Ngayong gabi, Alan, anong mga nakikitang indikasyon o basihan ng PHIVOLCS upang masabi na posible pang maulit ang malakas na paglindol dyan sa Cebu? June, paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, hanggang ngayon wala pang instrumento na nalilikha para makapag-predict ng isang mahina o malakas na paglindol. Pero kung ang pag-uusapan umano ng agarang kasunod nitong 6.9 magnitude earthquake na nangyari dito sa Cebu, posible itong mangyari pero kailangan munang mag-antay ng daang libong taon bago ito masundan. Patuloy ngayon sa pagsasagawa ng mapping ang Quick Response Team ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa ibinahaging impormasyon ng DOST PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, posible umano na ang 6.9 magnitude earthquake ay may kayang lumika ng 40 hanggang 50 na kilometrong fault line. Pero sa ngayon, nasa 8 kilometro pa lamang ang kanilang na-identify. At dahil nababalot ng limestones ang Cebu area, pahirapan para sa ahensya ang pag-trace ng ganong kahabang fault. Gayunman, inirekomenda ng ahensya sa local government unit na huwag nang pabalikin pa ang mga residenteng malapit sa mga bumukang lupa. Bawal din umano ang pagtayuan ng anumang structures dahil ito ay lubhang mapanganib kung magkakagayon. 5 meters ang layo mula sa magkabilaan ng fault ang magsisilbing buffer zone. All structures used for human occupancy should be built on top of the fault. So not a buffer zone, 5 meters on both sides of the fault. So we've been using the same recommendation for the West Valley Fault in Metro Manila and other parts of the country as well. So it's 5 meters buffer zone. So no structures used for human occupancy or critical structures should be built on top of the active fault. And right now, there are around 14 houses that are already, based on the mapping, there are 14 houses transected by the Bogobi fault. May 14 na bahay ang na-identify ng PHIVOLCS na nakatayo malapit sa fault. Anila, huwag na itong payagang makabalik sa kanilang tahanan dahil sa nakaambang panganib. Pero kung hindi umano maiiwasan at kinakailangan pa rin silang manirahan sa kanilang lupa, kailangan umano na maipaliwanag ng mga otoridad ang panganib sa kanilang gagawing desisyon. I think the mga LGUs naman are supportive of making sure na walay structures be built on top of the active fault. Kato mga naanak, mga balay na they probably explain if they would still want to stay there. At least that's like informed decision. They know the risks. Kasi you cannot then, of course, you cannot force them out. That's their place. That's their. But the people should know the risk of staying there. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pagdami ng aftershock na nararamdaman pa rin hanggang ngayon sa Cebu, ay dulot ng sensitivity at accuracy na ginagamit na instrumento ng ahensya. Kung kaya't maging ang mahihinang pag-uga ng lupa ay naitatala pa din. Posible rin umanong tumagal pa ng ilang buwan bago tuluyang mawala ang maliliit na lindol. Sa tala ng PHIVOLCS, pumalo na ng mahigit 9,184 na aftershocks. Pagpapaliwanag ng PHIVOLCS, imposibleng magkaroon pang malakas na aftershock kumpara sa 6.9 magnitude main shock. Samantala, sinasabi naman ni Cebu Governor Pam Baricuatro na handa silang sumunod sa magiging rekomendasyon ng mga eksperto mula sa national government agencies. We have not received yet post damage assessment report, no? So maybe that's one of the reports that we will be receiving. But we will abide by the advice and guidance of the national agency. And we will work hand in hand with the mayors, the local government, on how to proceed with this guideline of the national. And we will work hand in hand with the regional government and the local local government units in regards to the verification or that it's urgent and we need to do it right away.
June, isa lang ang sa mga prioridad ngayon ng provincial government ng Cebu na makahanap ng relocation site na pagtitirhan ng mga residenteng inilikas dahil sa fault na natagpuan sa Bogo City. June. Maraming salamat, Alan Manansala.